Honda Beat Carb 110cc. Yung 4-pin CDI niya, battery operated, ay ibalik natin sa stock CDI. Pero yung sakit ng ating 4-pin CDI ay nandyan pa rin. Yung ang idugtong lang natin yung sakit ng stock CDI papunta dito sa 4-pin CDI battery operated. Wala tayong gagalawin dito. Ang i-connect lang natin dito ay yung stock CDI, sakit ng stock CDI papunta dito sa 4-pin CDI. Yun lang ang ating kuha. Yung regulator as is na yan. Hindi natin galagalawin yan. Ito po ang kanyang koneksyon ng 4-pin CDI battery operated. Check nyo lang sa description yung wiring diagram at connection bawat wire nito. Yan, 4-pin CDI po yan. Meron na tayong wire ditong 4 na wire. Yan, galing dito sa ating 4-pin CDI. May 4 na wire. Yan, dinugtungan natin ng 4 na wire. Papunta ito sa ating stock CDI ng Honda Beat Carb. Ito po siya. Ito po ang stock CDI ng Honda Beat Carb. Yun, ito ang ating idugtong papunta dito sa 4 na wire. Yan, same pa rin yung sakit ng 4-pin CDI. Di natin galawin ito. Bali, tanggalin lang natin yung 4-pin CDI. Tapos ito ang ating idugtong para gumana itong stock CDI natin. Bali, dalawa ating CDI pwedeng gamitin. Yung stock CDI at saka 4-pin CDI. Yung stock CDI niya ay may 8 wires yan. 8 wires po ito. Itong dalawang pin ay wala pong gamit. Yan, empty po siya. Itong nasa left side panghuli, wala po yang function. Bali, ito lang 8 wires na may function sa ating stock CDI. Itong sa left side bandang itaas, ito sa panghuli, ito yung papuntang pulser. Dito, papunta dito, pulser nito. At itong isa naman ito yung papuntang electrical switch or starter. Electrical starter po ito. Ito namang nasa ibaba, left side, ito yung ground. Papuntang ground po ito. At ito namang ito yung auto choke. Papunta itong carburetor. Ito, auto choke, ground, pulser, at saka starter. Ito, electric starter switch. Ito. At ito namang dito naman sa right side, itong bandang itaas, ito yung 12 volts. Ito yung papuntang battery or output ng ating regulator, rectifier. Dito natin i-connect 12 volts ng battery or yung output ng voltage regulator natin o rectifier. Dito natin ikabit dahil hindi tayo magagamit ng battery, kahit battery operated po siya. Ito namang kulay yellow, ito yung relay, papuntang relay po ito. At ito naman, ito yung papuntang ignition switch. Ito papuntang ignition switch po ito. At itong panghuli, ito yung ground niya, ground.
Ito yung papuntang ground or negative ng battery. Negative ng battery 12 volts. Relay at saka ignition coil, papuntang ignition coil. Yan lang po ang wiring diagram or wiring connection ng ating stock CDI ng Honda Beat Carb. Ang kailangan lang natin ditong i-connect ay yung apat. Yung electric starter switch, di natin gamitin ito. Electric starter switch, di natin gamitin. Itong auto choke ng carburetor, di natin gamitin ito. At saka yung sa relay, di natin gamitin. Dahil wala po itong wire harness. Yung 5 lang ating gamitin. Itong pulser, itong ground, dalawang ground, itong ground sa left side at saka ground sa right side. Isama natin ito. Idugtong natin yung dalawang ground. I-connect natin yung dalawang ground panagsama natin. 12 volts at saka yung ignition coil. Yun lang ang ating kailangan. Papunta dito sa ating sakit ng ating 4-pin CDI. Yan, may 4 na wire na to. Yan. Check nyo lang sa huling video nito yung wiring diagram nitong 4-pin CDI, battery operated. Gamit natin dito. Tapos i-connect natin ito. Yan, tapos na po nating i-connect lahat ng wires dito sa ating stock CDI papuntang 4-pin CDI. Yan. Ito po yung wire. 4 na wire galing sa ating 4-pin CDI. Itong 4 na block. Dinugtungan natin ito para di tayo mahirapan maglagay. Yan. Galing po ito sa ating 4-pin CDI. Yan, nakakonect na po siya sa ating stock CDI. Lahat ng ground pinagsama na natin. Ito, ground. Itong ground dito at saka ditong ground. Yan. Pinagsama natin. Tapos dinugtong natin papuntang 4-pin CDI. Yan. Itong pulser. Ito, wala tong di natin gamitin ito. Itong choke at saka relay. At saka yung electric start button natin. Switch. Di natin kailangan dahil wala itong wire harness. Yung 12 volts or papuntang output ng ating voltage regulator. Ito. 12 volts or papuntang battery po ito. Ito yung papuntang ignition coil. Yan, same pa rin. Dito pa rin sa ating 4-pin CDI. Yan. Yan lang po ang ating basic wiring. Yung voltage regulator, hindi natin ginalaw. Ito lang 4-pin CDI. Nasakit niya. Dinugtungan natin yung wire niya. Tapos papunta dito sa ating stock CDI. At check natin kung under ba. I-on muna natin yung ignition switch niya. Yan. 1 click lang po siya. At gagana. Yan, simple lang po ang ating wiring connection. Check nyo lang sa huling video, ilagay ko yung wiring diagram at wiring connection.
yung 4-pin CDI at saka stock CDI nya. Check nyo lang para lubos nyong maintindihan bawat koneksyon nito. Okay.